Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today, September 11, 2025. At pag-usapan nga natin itong hiling ni Senator Marcoleta na gawing state witness at mabigyan ng witness protection itong mag-asawang Diskaya. Pero nagkaka-issue ba rito? Masasabi ba natin bang qualified sila? So tingnan natin pag-usapan muna natin to. Noong pagdinig ng House Infrastructure Committee kahapon, natanong ang contractor na si Pacifico Curly Vizcaya sa motibo niya sa pagdadawit sa ilang mambabatas at iba pang opisyal ng gobyerno sa mga umano'y maanumalyang flood control projects. Baka mamaya may nag-udyok sa'yo na papuntahin sa ganoon ang iyong affidavit para ikaw ay maengganyo at magkaroon ng rason na i-consider na state witness? Hindi po, Your Honor. Ang dahilan po ng state witness mo ay dahil po sa natatakot po kami, niluluso po kami araw-araw ng mga iba't ibang grupo po sa aming bahay. Ayon kay Senate President Tito Soto, si dating Senate Blue Ribbon Committee Chair Rodante Marcoleta sumulat kay Justice Secretary Jose Crispin Remulla para irekomendang gawing state witness ang mag-asawang Diskaya. Pero mga Clear, gusto na maging state witness kasi takot sila sa buhay nila. So yun yung nagpainggan niya sa kanila. So most probably mukhang pansarili din ito. Tandaan natin maraming qualifications para ikaw ay maging state witness. At hindi basta-basta pwedeng gawing state witness kapag nagsalita ka lang ng kaunti. So dapat importante yung sasabihin mo. At magkakaroon kasi ng immunity ang isang state witness para siya ay makasuhan doon sa anomalyang kanyang ite-testify. So, kapag naging state witness ka, pwede kang lumusot. Kahit na masasabi mong nagpayaman, naging kasabwat, di ba? May conspiracy with other politicians or public officials. So, tingnan natin, ano ba muna ang sinabi ni Senator Tito Soto dito? Pero hindi pinirmahan ni Soto ang rekomendasyon. Ang unang sinabi kagad sa akin ni Ping, tell all ba yan? Di ba? Ayun, syempre nagkukonsultahan mga ka-clear. Si Senator Ping at saka si SP Tito. Yan, si Senator Tito. Si Senate President Tito Soto. So, ano nga ba? Tell all ba yan? Diba? Kasi kahit na nung tayo, yung binasa natin yung kanyang affidavit, no, yung salaysay niya. Sabi natin, ako, nung trink up natin ito, mga ka-clear, dito sa ating live stream, napansin natin na bakit parang may kulang na date, bakit parang may gap, no? May putol-putol, may parang iniwasan. So, yun din yung napansin sa House of Representatives. Kung mga nakaraang bang taon or administrasyon, meron siyang ganong klase mga naging transaction din, mga bigayan, lagayan. Pero, sabi niya meron, di ba? Sabi niya meron. Pero, tanong sa kanya, bakit hindi mo lahat sinabi? Kaya ngayon, ang tanong ni Senator Ping, tell all ba yan? Di ba? Sige, tuloy tayo. Kasi sabi nga ni Congressman o Representative Luisto, parang merong selective amnesia. Tell all yan. Pwede. Pag-usapan natin. Pero ano sinabi? Puro congressman ang binanggit. Saka meron pang mga nagke-question doon sa mga binanggit na mga pangalan na tao. So, paano mong kaya nga papayag ka kagad? Di ba? So, hindi ko pinirmahan. Hindi niya pinirmahan, mga clear. Bakit? Sige, pag-aralan nga natin itong batas na to. Okay? Para mas maliwanag sa atin, ha? Okay. Punta tayo dito sa RA 6981, an act providing for a witness protection, security and benefit program, and for other purposes. Okay? So dito, any person, admission into the program. Any person who has witnessed or has knowledge or information on the commission of a crime and has testified or is testifying or about to testify before any judicial or quasi-judicial body or before any investigating body. So, kasama yan yung legislative, mga clear.
may be admitted into the program. So, una, the offense in which his testimony will be used is grave felony. Of course, grave felony, plunder. Diba? Plunder to, bilyones pinag-usapan dito eh. Lagpas-lagpas na nga doon sa pinaka-amount na nabanggit tungkol sa plunder. Diba? As defined in the revised penal code, his testimony can be substantially corroborated in its material points. So, dapat ipakita niya na yung kanyang sasabihin corroborated ng iba pang mga punto. Hindi pwedeng banggit lang ng pangalan. Name drop. Tapos, walang magsasubstantiate. Diba? He or any member of his family within the second civil degree of consanguinity or affinity is subjected to threats to his life. Ito sinabi niya kanina, natatakot siya sa buhay niya. Diba? Bakit? Kasi lumalabas mga kasambot siya, lumalabas sa mga kwento, ang laki ng kanyang mga kinita because of this mga projects with the DPWH at inamin naman yan doon sa interview ni Miss Corina, ni Julius Babaw, na yumaman sila because nung pumasok na sila sa DPWH. So, kaya, ang dating dito, galit ang tao. Diba? Ganyan talaga mangyayari kasi bumabaha, pero ang daming ghost projects. At lumalabas, number 1 pa sila na kontraktor nung panahon ni dating Pangulo Duterte. At may mga programa pa na kasama or kapartner yung kumpanya nung tatay ni Senator Bongo na si CLTG. Diba? Sa mga proyekto. So, ayan, no? Or bodily injury or there is likelihood that he will be killed, forced, intimidated, or harassed, or corrupted to prevent him from testifying, or to testify falsely or evasively because or on account of his testimony. And he is not a law enforcement officer. Of course, hindi, private citizen sila. Even if he would be testifying against the other law enforcement officers. In such case, only the immediate members of his family may avail themselves of the protection provided for under this act. Okay, so dun tayo mga clear. So, yan. Ano siya? Iyan ang magko-qualify. Di ba? Now, ito. So, pwede din, no? Makikita natin, witness in legislative investigations. So, kasama yung pag-iimbestiga sa Senado. Kaya ngayon, feeling ni Senator Marcoleta, with that statement na binitawan ni ng mag-asawang Diskaya sa Senado, baka pwede silang maging state witness at mabigyan ng immunity na sila ay makasuhan pa. Kasama yan eh. So, in case of legislative investigations, in aid of legislation, a witness with his expert consent, or rather, express consent, dapat siya maghingi. At ito naman ang ginawa. At sinabi ng mga Diskaya, nung nasa hearing sa Senado, na kailangan niya ng proteksyon. At humingi pa nga siya ng proteksyon sa administrasyon, sa Pangulo. Yan na. May be admitted into the program upon the recommendation of the Legislative Committee where his testimony is needed. So at that time, ang chairman pa ay si Senator Marcoleta, di ba? Where his testimony is needed when in its judgment there is a pressing necessity therefore, provided that, so mag-recommenda, so feeling ni Senator Marcoleta, kailangan sa mga nadinig niya, nagbitaw ng mga pangalan. Pero, yun nga, wala nga mga resibo na inattach. Walang ibang evidence na inattach sa kanyang salaysay. Diba? Kaya nga sabi nga natin, tataka, bakit napayagan ito, hinihingin pa ng state witness? Sabi ni Senator Joel, nung sa kanya naman nag-testify against, no? Itong sila Bryce, Engineer Bryce Hernandez. Nasaan na resibo? So, di ba dapat
parehas lang ang treatment. Hindi double standard, di ba? Well, kailangan talaga na resibo, mga clear. Kailangan kahit pa paano yung mga circumstantial evidence, paano ma-link, hindi pwedeng binabaksak lang yung pangalan. Okay? So, ito ang ginawa ni Senator Tito. Provided that such recommendation, bakit? Nagre-recommend si Senator Marcoleta di ba? Para bigyan at ituring na state witness o bigyan ng witness protection itong mga diskaya ng DOJ. Nag-request na siya. Pero ang nasa batas, yung recommendation na yan ay dapat approved by the President of the Senate or Speaker of the House of Representatives, as the case may be. So, itong request ni Senator Rodante Marcoleta, hindi pinayagan. Senator Tito, definitely, isang issue na naman ito. Diba? Kasi, malamang, ang turing niyan ay magkakapahiyaan, pride ulit. Nagmamadali si Senator Marcoleta, diba? Nagmamadali si Senator Marcoleta na gawing state witness o bigyan ng witness protection. Ito mag-asawang diskaya. Pero, hindi naman agad inapruban. No, hindi inaaproban ni Senator Tito Soto as the Senate President. Bakit? Sabi niya ba, tell all ba yan? O, baka gusto lang na makaligtas without telling everything. Di ba? At baka magamit pa ito para mailigtas yung sarili nila. Okay? So, tuloy tayo mga kakliw. Sinabihan ako ng ating kalihim, Boyeng Rimulya, na pakisabi mo kanila na wag silang mabahala at nakahanda naman ang ating kagawaran kung sakasakaling sila ay mapatunayang hindi naman most guilty. Kasi po ang tuntunin sa ating state witness law or protection program, kailangan po mapatibayan natin na ang mga nag-a-apply ay hindi most guilty. Kahit mga kongresista, kontra. Absolutely no chance. They are as guilty as the DPWH engineers who are involved in ghost and substandard projects. They will be as guilty as the politicians that are involved in ghost and substandard projects. Napakalabo niyan. Isang requirement nga yan should not be the most guilty. How can he claim that hindi siya most guilty when he's the central figure here, a major player? Tapos, malabo pa yung kanyang mga sinasabi. Yung mga opisyal ng... Okay? Mga clear. So, ito. Basahin ulit natin, ha? Ano ba ang requirement? Ulitin natin dito. So, parang hindi talaga naniniwala yung mga taga-house. Kahit na si Representative Leila de Lima. Malabo. Hindi lahat sinasabi. Okay? So, dito mga clear. Okay? Ito sabi. Before a person is provided protection under this act, he shall first execute a memorandum of agreement which shall set forth his responsibilities including, okay, anong mga responsibilities? Pag ikaw is state witness at mabigyan ka ng witness protection, to testify before and provide information to all appropriate law enforcement officials concerning all appropriate proceedings in connection with or arising from the activities involved in the offense charge. So magte-testify ka talaga sa lahat ng agencies na kinakailangan yung testimony. Agencies, courts, di ba? Okay? So kailangan din to avoid the commission of the crime. Yan. To take all the necessary precaution to avoid detection by others of the facts concerning the protection provided in under this act, to comply with legal obligations, civil judgments against him. A civil judgment, mga kaklier. Diba? Kaya sabi natin nung Secretary Boyeng, bayaran niya muna or ibalik niya muna yung mga perang di umano nakaw niya sa gobyerno. Diba? And to cooperate with all, with respect to all reasonable requests of officers and employees of the government. Okay? To regularly inform the appropriate program official of his current activities and address. Okay? So, anong benefits, mga clear? Marami kasing benefits diba? To have a secure housing facility until he has testified or until the threat, intimidation, harassment disappears or is reduced to a manageable, tolerable level. Diba? When the circumstances warrant, the witness shall be entitled to relocation. Kumbaga, papoproteksyonan ka ng police, ng mga law enforcement agencies.
Di ba? Sa galit ng mga tao. Pero, yun nga, ang dating dito is, ano ang maitutulong mo para masolba yung problema? Lahat ba sasabihin mo? O meron kang isi-save? O meron kang poproteksyonan? Hindi pwede yun. Diba? This right may be extended to any member of the family of the witness within the second civil degree pa. Diba? Of consanguinity or affinity. So, anak, tatay, diba? Pasok yan. Yung uncle, hindi na kasi third yun eh. Pinsan, fourth, civil degree yun. So, the department shall, whenever practicable, assist pa the witness in obtaining a means of livelihood. Diba? O, in no case, the witness be removed from or demoted in work because or on account of his absences. So, iba to. Pagka nagtatrabaho ka. So, okay. Any witness who failed to report for work because of witness duty shall be paid. May equivalent salaries pa. Pero anyway, hindi yan applicable sa mga disc-access. Sila mismo yung mga bossing eh. O magagastusan ka pa. Ikaw pagagastusan. Be provided with reasonable travel expenses and subsistence allowance by the program. O, di ba? Ikaw pa yung pakakainin. To be provided with free medical treatment pa, hospitalization and medicines for any injury or illness incurred or suffered by him because of the witness duty in any private or public official clinic or at any such institution at the expense of the program. Diba? Ito pa, mga clear. Pero ito ngayon, para ma-qualify ka, paano ka ba magiging qualified na state witness? Any person who has participated in the commission of the crime and desires to be a witness for the state shall, or rather can apply, and if qualified, yan yung problema. Qualified ba? As determined by this or in this act and by the department, shall be admitted into the program whenever the following circumstances are present. Okay? Number 1, the offense in which his testimony will be used is a grave felony. Discuss natin yan kanina. So, ito. There is absolute necessity for his testimony. Kailangan ba? I think, kailangan kung magsasalita siya, kung magte-tell all siya. Kailangan siya. Kasi direct contact siya eh. Siya rin mismo nagbibigay ng pera. So, importante yun. There is no other direct evidence o wala na ba ibang direct evidence? Well, kung magsasalita, ang DE, nakakontrata nila at magpapakita ng ibang ebidensya pa na yung pera na yun ay galing sa mga diskaya, mukhang pwede na hindi na sila i-consider kasi kung makukuha naman nila ito sa mga taong hindi naman pwedeng akusahan dahil hindi naman involved, di ba? Sa bigayan or mas mababa or maliit lang yung kanilang partisipasyon pero may personal knowledge sila pero hindi sila kasabwat. Halimbawa, taga-abot ng pera pero hindi siya naaabutan. Dinadala lang pero alam niya. Pwede yun, di ba? So it means yung ibang magiging testimony ng mga diskaya kung matetestify ng iba na hindi naman isasangkot mismo sa kaso, ay mukhang hindi na sila kakailangan kasi may magtetestify na iba. Okay? His testimony can be substantially corroborated on its material points. So, hindi nga pwedeng baksak lang ng pangalan. Sabi lang ng pangalan. Dapat substantiated siya. Dapat may pang-back up na ebidensya. Okay? He does not appear to be most guilty. Yung sasabi kanina. Paano kung most guilty sila? Kasabwat sila. Nagpayaman sila. Ang gusto lang nila is hindi sila makasuhan. Immunity. Pero isa sila doon sa most guilty. Hindi siya papasok. Diba? Hindi siya papasok. Okay? And he has not at any time been convicted of any crime involving moral turpitude. Okay?
So, pag ano pala, no, pagka nakasuhan ka na, convicted ka na. So, halimbawa lang, convicted ka na ng libel. Ano yun eh, involving moral turpitude yun. So, hindi ka na pala pwede maging state witness. No? O, yan, di ba? So, napakita natin mga clear na bago magrekomenda, bago to action ng DOJ, itong request ni Senator Marcoleta, kailangan ng approval ni Senate President. Hindi niya pinirmahan pa. Kasi in doubt sila sa pwedeng gawin ng mga diskaya. DPWH sa Bulacan na si dating District Engineer Henry Alcantara at mga tauhan niyang sila dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez, mga opisyal ng DPW. Figure here, a major player. Tapos, malabo pa yung kanyang mga sinasabi. Yung mga opisyal ng DPWH sa Bulacan na si dating District Engineer Henry Alcantara at mga tauhan niyang sila dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza, pwede kaya maging state witness? Yung po sa mga batang mga engineers, si Bryce Hernandez at si JP Mendoza, mga tauhan lang naman po sila ni District Engineer Henry Alcantara. Tingin ko po, pwede sila mag-qualify dahil sila po yung pwede maging least guilty. Kasi mga runners lang naman po ito. Malabo talaga yung D. Alcantara. Si D. Alcantara ho yung primary suspect dito po sa Bulacan corruption scandal. Sa ilalim ng well, may point, mga clear. Bakit? May point. Kasi yung mga assistant lang ni DE, di ba? Nakasunod lang yun eh. Kikita, oo, kasi saya eh. Pero tingnan natin, di ba? Magiging most guilty din ba si Bryce Hernandez? Pero hindi siya bossing. Pero nakinabang siya. O di dapat ganun din yung qualification. Kung ano kinita mo dyan, balik mo. Di ba? Balik mo. Kasi susugal kayo eh. Pero kung ikukumpara nga kay DE, Henry Alcantara, mas maliit sila. Kasi taga-sunod lang sila. Okay? So, tuloy tayo. Public Act 6981 o ang Witness Protection, Security and Benefit Act, maaaring maging state witness ang isang taong kasama sa krimen pero may mga rekisitos para rito. Dapat ang krimen kung saan gagamitin ang kanyang testimonya ay isang grave felony. Dapat kailangan ang kanyang testimonya sa kaso. Walang ibang direktang ebidensya para sa maayos na pagdinig sa kaso. Ang kanyang testimonya ay maaaring mapatunayan, hindi siya ang pinaka-guilty at hindi siya nahatulan sa anumang krimen, sangkot ang labis na kabuktutan. That is a discussion that's being held here in the Department of Justice. On the one hand, pwede po sila maging state witness kung hindi nga sila most guilty. At yung testimony nila is absolutely necessary for the case to stand in court. Kaso nga lang po, ang lumalabas po sa mga statements nila ay mukhang kakuntsaba na nila from the very start. Yung mga contractor, pati yung mga ibang politicians, at before po yan sa implementation ng project. Kaya kung sa ganung paraan ay magiging co-conspirator sila, and in a co-conspiracy or in a conspiracy, the guilt of one is the guilt of all. Para sa di ba mga clear? Yun yun. Yun yun. Kasi, kung mga diskaya, ang laki ng kinita, at ang tagal na nilang ginagawa. Tapos, yung obligasyon nila na gawin itong mga projects na to ay hindi naman talaga nila natapos o naging ghost project or substandard materials ang ginamit nila. Hindi sila pwede basta-basta maging state witness. Kasi ang mangyayari niyan, hihingi lang sila ng immunity. Pabor na pabor sa kanila. Diba? Parang yumama na sila. Diba? At the expense ng taxpayers' money. Tapos masaya-masaya sila noon until ngayon na nabuko. Di ba? At galit ng tao sa kanila. Ia-avail ba nila itong pagiging state witness? Mukhang hindi nga sila yung most guilty. Patunayan nila muna. Ipakita nila na hindi sila most guilty. Kaya nga ang daming tataka dito eh. Bakit daw ba nagmamadali itong si Senator Marcoleta na maging state witness to kaka-testify pa lang. Tapos, ang dami nagsasabi, maraming inconsistency. Diba? Nagmamadali si Senator Marcoleta. Pero tingin nyo ba, syempre, nung hindi ito pinirmahan ni SP Tito, ano naman mararamdaman ni Senator Marcoleta? Naibalita na nagmamadali siyang gawing state witness tong dalawa. Tapos biglang i-ignore lang, hindi pipirmahan. Diba? Well, kayo mga clear, tingnan nyo sa atin, well, tama, aralin mo na. Huwag nagmamadali. Ba't ba nagmamadali? Diba? Mayaman nun yun, they can protect themselves. Diba? Pero, mga clear,
siguro, kung mapapakita talaga nila ng mga Diskaya, na magte-tell all sila. Kasi kahit si Senator Ping, duda na tell all na ba yan? Kasi puro senador, ang mga kongresista lang, from the House lang, ang nabanggit na name. At for a particular period lang. Paano yung nakaraang admin? Mga hindi lang isa, huwag natin i-isolate yung panahon ni dating Pangulong Duterte. Diba? May nadinig nga ako, may nagsabi na, okay, hindi ko alam ba kung mali ako. May nagsabi na tungkol sa mga Nepal, diba? Ay nagkakaproblema sa Indonesia because nakita nila sobrang corruption. Hindi tayo umaabot sa ganun kasi gumagamit pa naman din tayo ng rule of law dito, mga kakliyo. At tandaan natin, si Pangulong Marcos Jr. mismo ang nag-open ito para nga masawata. Kasi pag hindi niya ito nilakas ang loob niya, hindi siya naging matapang dito na dapat pa-imbestigahan itong mga flood control projects na guni-guni. Diba? Hindi ito mai-open. Ano sabi ni wait, sino ba nagsabi? Nakita ko sa isang hearing sa Senator plenary session na sinabi niya, ito nga si Senator Joel parang 2016 pa kinakalampag na tong flood control projects. Oo nga. Ang tanong, anong ginawa after? After magsalita, anong ginawa? Nagpahiring ba kayo? Nagpahiring ba siya? Diba? Sabi niya, ang inamin niya, 2023 pa lang nag-iingay na siya. Pero, yung 2023 pala, yung text, pinapakita niya na medyo masama yung loob niya sa DPWH. Dahil hindi siya pinapansin. Hindi siya nirerespeto. Kasi merong pagkukulang, something, no? Yung DPWH sa kanya. Ano yun? Ano yung hinihingi mong respeto? Bakit kay DE Henry Alcantara pa dadaan? Diba? So, yun. So, tingnan na lang natin mga kakli. Kung magte-tell all ba ang Diskaya. Pero baka nga hindi pa rin sila maging ma-qualify if ever makukonsider sila na one of those people na most guilty. Diba? Conspiracy ang lumalabas mo. May conspiracy mula sa mga opisyal hanggang sa iyo, diba? Nagkutsabahan kayo para pagkakitaan ang bayan. So, yun lang. So, tingnan natin, maraming tumutol sa mabilis na pagre-rekomenda ni Senator Marcoleta na maging state witness itong mga Diskaya. So, paano mga clear? Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, papalala, pagtulugan ninyong karapatan. Bye!